ang mga armas ng Gilas Pilipinas para sa Southeast Asian Games sa Thailand ngayong December. Ang mga sasandalan ni Coach Norman Black pagdating sa opensa para sa gintong medalya. Plus meron tayong bonus video nang mayari ang Gilas Pilipinas at na-stranded sa kanilang unang araw sa Thailand bago pumunta ng hotel. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Kumpleto at buo na ang lineup ng Gilas Pilipinas na sasabak sa Southeast Asian Games sa Thailand ngayong December. At marami nga ang tumutuligsa sa lineup na to ni Coach Norman Black dahil sinasabing kulang daw sa star power. At napakaliliit na mga players, lalo na sa ating frontline o sang center position. Siguro'y dapat na lamang natin intindihin na makailan beses na rin nag-revise ng kanyang lineup si Coach Norman Black, kung saan umabot nga ito sa 4 na beses bago niya tuluyang nabuo ang Final 12 ng Gilas Pilipinas na sasabak para sa 33rd Southeast Asian Games ngayon sa Thailand. Ngayon, isa-isahin natin yung mga players na masasandalan ni Coach Norman Black pagdating sa opensa, dahil marami nagsasabi na marami namang shooters at maraming maaasahan pagdating sa scoring. Si Coach Norman Black, kahit na kulang ang ating frontline at maliliit ang ating mga players, isa-isahin natin yung mga masasabing pangunahing masasandalan ni Coach Norman Black pagdating sa scoring, lalo na sa 3-point area ng ating lineup para sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Isa sa masasabing maaasahan pagdating sa scoring para sa Gilas Pilipinas lineup ni Coach Norman Black ay ang dating player mula sa Ateneo Blue Eagles na naging pioneer import o Asian Quota import sa Japan B-League at huling naglaro sa Dubai BC para sa ABA ay walang iba kundi ang nakakabatang kapatid ni Kiefer Ravena na si Terdy Ravena. Kung scoring ang pag-uusapan ay walang duda na may dideliver yan ni Terdy Ravena para sa Gilas Pilipinas lineup ni Coach Norman Black. Sa height nitong 6'2" ay pwede itong maglaro bilang shooting guard at undersized small forward, at masasabing madadalento yung kanyang agile at athletic ability sa Southeast Asian Games Men's Basketball Competition. Kaya nitong maglaro mula sa loob, mula sa pagsalaksak niya na sinasabing specialty nitong si Terdy Ravena, at maaasahan mo rin ito pagdating sa kanyang outside shooting, lalo na pagdating sa 3-point area na kanyang na-develop sa paglalaro internationally sa Japan B-League Division 1 magmula pa nung pandemic o nung taong 2020 nang maging pioneer import niya ito ng Sun and Neo Phoenix, o siya yung nagumpisa para sa lahat ng Asian countries bilang Asian Quota import sa Japan B-League. At marahil dahil familiarity na rin kay Coach Norman Black, dahil nung panahon si Coach Chot Reyes pa ang coach ng Gilas Pilipinas, ay isa si Coach Norman Black sa mga assistant coaches o parte ng coaching staff ng Gilas Pilipinas under kay Coach Chot Reyes. At madalas din nun mapabilang itong si Terdy Ravena sa mga Gilas pool at Gilas Final 12 lineup ni Coach Chot Reyes. Kaya masasabing alam na rin ni Coach Norman Black yung mga strengths and weaknesses nitong si Terdy Ravena, kaya sinama ito sa Final 12 lineup ng Gilas Pilipinas ngayong Southeast Asian Games. Maaaring isa itong si Terdy Ravena sa mga pinakamaasahan pagdating sa kanyang opensa, dahil na rin sa taas ng leaping ability nito, kung saan asahan mo na kada fast break ay dadakdak yan ni Terdy Ravena na magpapa-energize di lamang sa Gilas Pilipinas kundi pati na rin sa mga manonood o audience sa venue. Kaya walang duda na isa nga itong si Terdy Ravena sa mga sasandalan ni Coach Norman Black pagdating sa opensa, at marahil pagdating na rin sa depensa ng Gilas Pilipinas para sa 33rd Southeast Asian Games Men's Basketball Competition.
Isa rin sa masasabing maaasahan ni Coach Norman Black pagdating sa opensa ng Gilas Pilipinas ay isa sa mga dating scoring champion sa PBA na si Robert Bolick ng NLEX Road Warriors. Marami nang pamilyar dito kay Robert Bolick kaya alam na nila kung paano ito magagamit ni Coach Norman Black para sa kanyang lineup sa Southeast Asian Games. Marami nagsasabi na may pagkabuakaw itong si Robert Bolick, pero naitatranslate naman niya yung kanyang sinasabing pagkabuakaw. Dahil kung sakali nga na nagigipit ito pagka sumasalaksak, ay napakadali naman itong makahanap ng mga kakampi na malilibre dahil nakaka-attract nga ito ng double team na nagiging daan naman para maging open ang isa sa mga kanyang kakampi. At doon tumataas ang mga assist nitong si Robert Bolick sa mga masasabing last ditch pass o yung mga gipit ng tira na gagawin niyang pasa na mako-convert sa assist kung maipoproduce ang puntos ng papasahan niya. At kung sa sariling opensa naman ang pag-uusapan, ay siguradong kayang-kaya yan ni Robert Bolick dahil isa ito sa mga pinakamasasabing pinakamagaling na isolation player ngayon sa PBA at kayang-kaya nga nitong mag-create para sa kanyang sarili. At ang maganda nga dito kay Robert Bolick ay palaging buo ang loob at hindi talaga magdadalawang isip na sumalaksak sa loob ng shaded lane kahit na sabihin natin na may kaliitan ito sa height na 6'1". Hindi ito takot masupalpal at masasabing mautak talaga dahil kung sa tingin nga niya ay masusupalpal na siya, ay kayang-kaya nito makahanap ng mga malilibre niyang kakampi para sa isang assist na mako-convert sa puntos. At pagdating naman sa kanyang outside offense, ay napakaganda rin ang perimeter shooting nitong si Robert Bolick mula short range, medium range hanggang sa long range sa 3-point area. At kung mayroon pa nga sigurong 4-point area sa SEA Games, ay hindi magdadalawang isip tumira yan si Robert Bolick na halos sure ball din sa ganung kalayong tira na sinasabing nakasanayan na nitong si Robert Bolick sa PBA. Kaya masasabing napakaswerte rin ni Coach Norman Black dahil meron siyang ganitong player sa kanyang lineup na walang takot sumalaksak at tumira sa loob at hindi rin magdadalawang isip na tumira sa labas hanggang sa 4-point area ng PBA na masasabing magiging panggulat nitong si Robert Bolick sa mga makakalaban natin sa Southeast Asian Games, lalong-lalo na ang Thailand at ang Indonesia. At pagdating naman sa outside shooting, ay siguradong hindi mapapahiya si Coach Norman Black dito kay Matthew Wright na kilala bilang isang 3-point sniper nung panahon niya sa PBA at ganun din sa Japan B-League. Pero hindi lamang outside shooting ang mabibigay nitong si Matthew Wright sa Gilas Pilipinas squad ni Coach Norman Black dahil kaya rin itong sumalaksak sa shaded lane para makakuha ng sarili niyang puntos. At dahil na rin sa kanyang experience sa paglalaro internationally mula pa nung Gilas squad kay Coach Chot Reyes hanggang sa maglaro nga ito sa Japan B-League ng 3 taon, ay unti-unti na rin na-develop nitong si Matthew Wright yung kanyang playmaking skills na ibig sabihin nga ay kaya na rin itong mag-facilitate o maging isang temporary point guard kung sakasakaling kukulangin ng point guard sa loob si Coach Norman Black. At dahil masasabing isa na nga ito sa mga veterano ni Coach Norman Black para sa Southeast Asian Games lineup niya, ay inaasahan na ito ang tatayo bilang isa sa mga team captains ng ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Kaya sigurado na pagdating sa outside shooting ay talagang masasandalan ni Coach Norman Black itong si Matthew Wright, lalo-lalo na sa 3-point area.
Kung two-way player naman ang pag-uusapan para sa Gilas Pilipinas squad ni Coach Norman Black para sa 33rd Southeast Asian Games, ay hindi rin tayo nawawala ng ganyang player dahil andyan si Bobby Ray Parks Jr. na masasandalan ni Coach Norman Black pagdating sa opensa at ganun din sa kanyang depensa. Marahil sa ngayon ay isa na itong si Bobby Ray Parks Jr. sa mga masasabing best two-way players internationally. Dahil di nga lang sa opensa ito naaasahan ng kanyang kupunan, kundi pati na rin sa kanyang depensa, na masasabing bibihira sa isang player na kayang mag-dominate sa opensa at depensa, kagaya nitong si Bobby Ray Parks Jr. At bilang patunay nga niyan, sa nakaraang 2024-2025 Japan B-League Division 1 ay nabigyan ng award itong si Bobby Ray Parks Jr. bilang Most Impressive Asian Import sa nagdaang season ng Japan B-League habang naglalaro siya sa kanyang kupunan na Osaka Evesa, na naging daan para bigyan siya ng panibagong one-season contract sa Japan B-League Division 1. Isa itong si Bobby Ray Parks Jr. sa mga nauna nang nagpresenta para makapaglaro sa Southeast Asian Games ngayong December. At swerte naman na pinayagan siya ng kanyang mother team sa Japan B-League Division 1 na Osaka Evesa para pansamantalang mawala sa kanila at maglaro nga para sa Gilas Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games. Sa kanyang opensa, maaasahan siya ni Coach Norman Black sa kanyang mga pagsalaksak sa loob ng shaded lane. At pagdating naman sa outside shooting, ay unti-unti ngang nade-develop nitong si Bobby Ray Parks Jr. ang kanyang shooting percentage pagdating sa 3-point area, na masasabing isa sa mga main weapon nitong si Bobby Ray Parks Jr. para sa Southeast Asian Games ngayong December. At pagdating nga naman sa depensa, ay siguradong maraming pahihirapan itong si Bobby Ray Parks Jr. sa mga babantayan niya dahil napakagaling nga nito sa man-to-man defense at mahusay din sa mga on-ball steals. Kaya pagdating sa opensa at ganun din sa kanyang depensa, ay siguradong maaasahan to ni Coach Norman Black na magbibigay sa kanya ng scoring firepower pagdating sa 33rd Southeast Asian Games para sa Gilas Pilipinas. At pagdating naman sa stretch 4 position ng Gilas Pilipinas, ay masasabing ito na ang pupwedeng maging starting forward ni Coach Norman Black pagdating sa Southeast Asian Games, at ito ay walang iba kundi si Jamie Malonzo. Masasabing blessing in disguise pa kay Coach Norman Black na hindi nakasama sa Final 12 lineup ng Gilas Pilipinas ni Coach Timco nitong si Jamie Malonzo nitong nagdaang November window ng FIBA qualifiers, dahil ito rin ang naging daan para mapasama naman siya sa Gilas Pilipinas lineup naman ni Coach Norman Black. Masasabing itong si Jamie Malonzo ang isa sa mga magbibigay ng energy dahil sa kanyang athleticism, lalo-lalo na pagdating sa ating power forward position o stretch 4. Maaaring yung dati niyang mga nagagawa noon sa Barangay Ginebra San Miguel ng mga highlight plays ay muling maipapakita nitong si Jamie Malonzo sa pagkakataong ito dito sa Gilas Pilipinas para sa 33rd Southeast Asian Games. Sa ngayon, masasabing physically fit at walang injury itong si Jamie Malonzo, kaya siguradong makakapagbigay ito ng mga sapat na puntos para kay Coach Norman Black, lalo-lalo na sa ating forward position kung saan undersized nga ang Gilas Pilipinas hanggang sa center position. Kaya masasabi talaga na ito ang mamumuno sa ating stretch 4 position dahil yung mga kaposisyon niya ay pawang mga collegiate players pa lang na sila Allen Liwag, Cedric Manzano
at VJ Pre na pare-parehong wala pang mga international experience suot ang Gilas Pilipinas jersey. Kaya napakalaking role talaga ang gagampanan nitong si Jamie Malonzo na magsisilbing starting forward ni Coach Norman Black para sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand para madepensahan ang gold medal ng Gilas Pilipinas. Anong opinion mo dito sa ating mga scorers o mga maaasahan ni Coach Norman Black na mag-aangkor ng opensa ng Gilas Pilipinas para sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand ngayong December? Mabibigay kaya nila yung added scoring firepower na kinakailangan ng Gilas Pilipinas, lalong at masasabing undersize ang ating koponan pagdating sa frontline position mula power forward hanggang center? Madadala kaya ng mga offensive players na to ni Coach Norman Black ang pag-produce ng puntos para sa Gilas Pilipinas para tuluyan ng madepensahan ang ating korona na gintong medalya at may pagpatuloy ang Southeast Asian Games domination ng Gilas Pilipinas sa men's basketball competition? Sapat na ba ang mga players na to para pamunuan ang opensa ng Gilas Pilipinas para sa gintong medalya? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Samantala, narito ang bonus clip kung saan na-stranded nga ang Gilas Pilipinas sa kanilang unang araw sa Thailand bago pa man sila makarating ng kanilang hotel, na ayon nga mismo kay Bobby Ray Parks Jr. na isa sa mga kumuha ng mga video na sinasabing ito ay tinakdang mangyari at napakagandang panimula. Ito ay nangyari matapos bigla na lamang masiraan ang kanilang sinasakyan na bus papunta sa hotel nila magmula nang manggaling sila sa airport at dumating nga sa Thailand. Ayon nga mismo sa kanila, sa dinami-dami ng bus, bakit yun sa kanila lang ang nasiraan? At nagkataon lang ba na dahil masasabing parang mainit sa kanila ang Thailand, kaya nangyari ang hindi inaasahan na masiraan sa gitna ng daan ang kanilang sinasakyang bus papunta sa kanilang hotel. "30 minutes in, wala, stranded kami." About to happen. About to happen. Stranded, good start. Sabi namin pas, sa atin lang talaga 30 minutes in. Wala, stranded kami. It was bound to happen. 30 minutes in. Wala, stranded kami. It was bound to happen. About to happen. Stranded, good start. Sabi namin pas, sa atin lang talaga 30 minutes in. Wala, stranded kami. It was bound to happen. 30 minutes in. Wala, stranded kami. It was bound to happen. About to happen. Stranded, good start. Sabi namin pas, sa atin lang talaga 30 minutes in. Wala, stranded kami. It was bound to happen.